We are so privileged na mabigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na makasama natin si Bishop Tim. So, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Bishop Tim. So, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid sa Stony Plain. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at kayo ay nabigyan ng pagkakataon na kayo ay aking maka-fellowship. At of course, makapagbigay ng word of encouragement sa ating lahat. Pero bago tayo magsimula ay may request everybody to bow our head for a moment of prayer. Aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli mo kaming tinipon sa iyo pong banal na presensya. Welcome po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Holy Spirit, have your way. Speak to us and bless your people. Bless your servant. In Jesus' name. Amen. 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 Okay. Ang nais ko lang simulan yung ating word of encouragement o Bible study ba ito? Kung ano man ito. Ano? Doon sa ating identity, yung ating tunay na kalagayan kay Kristo. No? Kasi pag hindi natin alam yung ating identity, hindi maliwanag sa atin yung finished work ni Jesus, we are still trying to do our best to be right with God. We are trying our best to be good. And we are no good. Even though you try and you try, by nature, we are short for the canon of God. Pero yung finished work ni Jesus, yung sinabi niyang it is finished, hindi mahalaga sa mga Kristiyano na malaman po natin. Sa awit 103 ay nais kong ating bubuksan yung awit 103. Ito'y kinakanta natin. Psalm 103, beginning verse 2 and the following verses. Sabi dito, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sa ibang translation po. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, purihin daw natin ang Diyos. Araw-araw ay ating pasalamatan at purihin ang Diyos. At huwag natin kalilimutan yung benefits ng kanyang finished work. Yung benefits yung si Jesus ay mamatay at nabuhay na maguli at umakit sa langit, umupo sa kanuluklukan ng Ama. Yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, may benepisyo yun sa atin. At yung benepisyo, alam naman natin, pagka-benefits, nangangata lang ating katawan yan. Pagka yung tatapos ng iyong kontrata, mayroong benefits. So yung benefits ay napakahalaga na malaman ng mga mananampalataya. At ang unang-unang benepisyo dito ay sabi niya, who forgive all our iniquities. Hindi niya sinabing who forgive 100 of your sin, 2,000 of your sin. No, all of your iniquities. Kaya ito ay tinatawag na grace, ito tinatawag na biyaya. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kapatawaran dahil tayo gawa ng kasalanan, but because of His grace, but because the unmerited favor of God sa buhay natin, tayo pinawalang sala ng Diyos. So isang napakagandang maunawaan natin na yung isa sa mga benepisyo ng krus ng Kalbaryo na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo ay yung bayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Maaaring gagawin mo pa, bayad na. And that is a good news. Ginagawa mo pa, gagawin mo pa, bayad na yan. Sapagkat ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no now condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang hatol sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Hindi ka nahahatulan dahil si Jesus ay nahatulan na 2,000 years ago. Tayong gumawa ng kasalanan, tayo yung nagkamali, pero siya yung nagbayad. So, doon mararamdaman mo sino ka ba para bayaran. Kaya nga yung grace, you are unworthy to receive it. But by the way, we receive it by faith. Ang mahalaga dito ay palatayahan mo. Kasi ang Bible naman, lahat ng promises ng Panginoon dito, ang condition lang ay what you believe, you receive. Kahit basahin mo araw-araw ang Bible, hindi ka naman naniniwala, hindi rin magmamanifest. Kaya lahat ng mga encounter ng Panginoon sa mga during His earthly ministry, do you believe that I can heal you? Do you believe that I can do these things? And then, nagre-reply naman yung mga tao po, nananampalataya po kami. Then, you are healed according to your faith. So talagang
itong Bless the Lord, O my soul na kinakanta natin ay mahalaga po. Ang sabi diyan, who forgive all iniquities. Ang pangalawa, who heal all our diseases. Lahat ng sakit. By His stripe, you are already healed. It is not by feeling. Faith is not feeling. Faith is simply believe what the Word of God says. Ang pananampalataya, hindi mo naramdamang masakit ang imbay, masakit ang dibdib, hindi. That is feeling, that is not faith. Faith is simply believe what the Word of God said. Kung ano sinabi ng Diyos, panampalataya mo, it shall come to pass, and then you will receive what you believe. Amen? Kaya, minsan may mga Kristiyano na kahit mayroong nararamdamang cancer, no, by the stripe of Jesus, I'm healed. Kasi yun nga yung dahilan kaya siya bumaba. Ayaw niya na tayong magkasakit. Mahirap yung magkasakit, ha? Di ba? So, yung ang nakita niya, pinagaling niya eh. Because in heaven, there is no sickness. There is no disease in heaven. So kaya yung sa tindi ng pagmamahal ng Panginoon, una, kasalanan muna, pinawalasala tayo. Pero nakita niya, maraming may sakit, maraming bulag. Hindi makalakad, maraming lumpo. Sabi niya, be healed. Parang, let your kingdom come, your will be done in heaven, here also on earth. So, yung healing, yung kagalingan, sino ba namang magulang na natutuwang may sakit ang kanyang anak? Pero ang problema, nadidisip tayo ng kaaway, hindi, talagang may cancer ka, hindi, talagang meron kang hepatitis B o hepatitis O, kung ano man yan. That word from the devil. But ang ating kasing basihan bilang believer, yung Word of God. Si Jesus Christ may 3 pagkain lang. Ang una sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Ama ay yung Biblia. It is the will of God. 100%, it is 100% the will of God, yung salita ng Diyos. So, si Jesus Christ, as our great example, He believed in every promises. He believed in the Word of God. Ganun lang kasimple ang buhay. Kaya nga tinawag tayong believer. Pananampalataya. So, kung hindi pa natin paniwalaan yung mismong salita ng Diyos, ay hindi natin may experience yung miracles. Hindi natin may experience yung power ng Panginoon dahil lagi naman sinasabi ng Panginoon, do you believe? Do you believe I can do this? Yes, Lord, I believe. Dahil nothing is impossible to those who believe. Wala pong imposible sa mga taong naniniwala sa Diyos. Kahit bumaba ang Panginoon ngayon sa ating Bible study ngayon at sabi niya sino yung may sakit, pero tatanungin pa rin kayo ng Panginoon do you believe that I can heal you? Hindi pa rin nagbabago yung kanyang principle. It is according to your faith, according to your belief. Pero yung faith kasi nag-i-increase yan because of your understanding, yung Word of God, yung lalim ng iyong pagkakilala sa salita ng Diyos. Parang ganun lang kasimple. Ako, maaaring iba dito kilala si Bishop Ding by name. Pero ito na yung pagkatao, hindi nyo kilala. Hindi nyo alam kung sinong asawa ko, kung sinong anak ko, saan ako nakatira. Marang ganyan din ganyan mananampalataya. Pag sinabing Jesus, Jesus kilala niya. Pero who is Jesus? Hindi mo kayang ipaliwanag yung ginawa ni Jesus magmula nung pagkabata siya hanggang mag 30 years old siya. Tapos ano yung kanyang goal, ano yung kanyang priorities, bakit siya namatay, ano. Yun yung kilala mo. At tapos yung mga promises niya, there are 32,000 promises in the Bible. Alam mo rin. Ngayon, pagka ganoon, ang iyong pananampalataya, medyo hindi ka may indang sa mga problema. Dahil kilala mo ang Diyos. Mahirap sumunod sa hindi kilala. Mahirap magtiwala sa hindi mo kilala. So, ang isang problema ngayon ng mga believers ay yung we don't know the Word of God. Yung kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. My people are destroyed because of lack of knowledge to the Word of God. So, mahalaga po, sabi diyan He forgive all our iniquities, who heal all our diseases, who redeem their life from destruction. Ito, salvation ito. Yung sino man sa mampalataya kay Jesus, di ka na mapapahamak kung di meron kang buhay na walang hanggan. Yung destruction na tinutukoy dito, yung sa impyerno. Hindi ka na may impyerno because ang binigay sa'yo ni Jesus ay buhay na walang hanggan
sa langit. O may mga gantimpala who crown us with loving kindness and tender mercy, who satisfy thy mouth with good things. Maganda yun no? Satisfy thy mouth with good things. Sa bagay, dito sa Canada, masarap ang pagkain nyo dito yan, no? hindi katulad sa Pilipinas, sanay kami mag-fasting sa Pilipinas. Hindi dahil kami ay ginagaya namin si Jesus na nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Sanayan lang naman yan kasi wala na rin makain kaya fasting na rin. Double purpose. Ito isang maganda. Ito kasi ay pag gumigising ako sa umaga, dinideklara ko ito. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefit. Thank you, Lord, for forgiving all my iniquities. Thank you for the healing of my body, soul, and spirit. Thank you, Lord, for the salvation of my soul. Thank you, Lord, for the crown that you have given to me, your mercy and your grace. And thank you for satisfying my mouth with good things. Yan. Kaya dito sa Canada, hindi na masyadong kumakain ngayon ng kanin. Yung mga prutas na kinakain, hindi namin kain sa Pilipinas yan. Mahal yan doon. So, kaya pag napansin niyo, pag pinakain niya, kung di ako kumakain ng kanin, sa Pilipinas, maraming kanin, walang ulam. Ulam na. Kaya, ulam na lang muna yung kinakain ko dito. Pag uwi ko, saka ko na lang sa sandwich. Maraming nga sabi sa akin, Bishop, ilang ka na bang taon? Sabi ko, magsi-64 na ako. Ay, nandito sa Bible eh. So that He renew our youth like an eagle. Hindi mo na kailangan David Salom. Basta yung paano yan? Partial. Hindi mo kailangan yun. Kasi yung the joy of the Lord, di ba yung kagalakan, nagpapaano yan eh, nagpapasigla ng ating katang. Pag nagagala ka, pag naalala mo yung mga kabutihan ng Diyos, yung kanyang mga ginagawa, di ba, sumasaya tayo. Eh pag naalala mo yung problema, naku, may stress ka. Sabi nung kaibigan ko, I just arrived from Australia. Sabi niya, alam mo ba, Bishop Ding, hindi mo napansin, bakit ang tao pag tumatanda, may hina ang pandinig? Bakit ang tao pag tumatanda, lumalabo ang mata? May hina siyang magsalita. Alam niyo, tinanong ko siya, sabi ko, bakit nga ba? He is a Chinese, he's from Chinese, Filipino-Chinese. Sabi niya, alam mo, kaya humihina ang mata ng tao, hindi lang nila alam, disenyo yun ng Diyos yan. Sabi ko, bakit nga humihina? Ay, para huwag niyo nang marinig yung marites. Hindi na may stress. Hindi na mais. Hindi siya may stress. Oh. Bakit lumalabo ang mata niya? Para hindi na makita yung hindi niya dapat makita. Malabo na eh. Sabi, yung aming auditor, kanina pa nagmamala, sabi niya, di pa ko lang nilagay yung salamin ko. Sabi niya sa asawa, nagkaaway. Nasaan ba yung salamin ko? Hanap niya. Ay, nandun lang sa ulo eh. So, okay. Bakit humihina na rin magsalita ang mga matatanda? Subukan mong siya, dahil hindi na nga niya naririnig, hindi na siya magre-reply. Hindi niya na masasabi yung hindi niya dapat sabihin. Hindi na bumura. Hindi na siya magmumura kasi mahina na nga eh. So, binabawasan na ng Diyos yung kanyang parang siya magkasala. Pero, parang hindi na yata applicable dito kung wala naman senior dito eh. No? So parang yung kung ikaw ay alam mo yung benefits ni Lord, itong 7 benefits ng Calvary, ay biro mo sabi ng alam mo yung agila, di ba? Alam niyo yung agila eh. Ang agila yung ginagamit ng Diyos sa Bible na yung dalawa lang yung animals na very parang hero sa Bible, yung leon lang at saka yung eagle. Yung agila eh, sabi niya yung he who hope in the Lord shall renew thy strength, he shall fly like an eagle. Yung agila, lagi na sa itaas yan eh. At yung agila, talagang sharp ang mata niyan. Pag nakakita ng isda, kahit anong layo, kitang-kita niya talaga yung mata niya, matalas. At siya ay tinanunuhan niya yung mga problems. Tinutuntungan niya ng mga problema. Siya yung pinakamataas na ibon na lumilipad, ang agila. At isa sa paborito kong, yung, lalo na yung mga pastor, dapat, siya ay sabi doon tumatakbo pero hindi siya napapagod. Hindi siya nahihirapan. Hindi siya nangihina.
Yan ang nature ng agila. Maaaring pagod ka na pero ang agila hindi. Pag meron kang mata ng agila, kita mo yung yung offering time, kita mo yung magbibigay sa hindi. Meron akong ano eh, yung alam niyo yung Meta? Facebook. Facebook. Hindi, yung salamin. Oo, yung may ano. May Meron siya. Alam ba, nakatingin ako, Meta ito eh. Meta, who is in my front? Yeah, he is a man with a black dress, with a guitar. Tapos ay, kung i-record ko yung Bible study natin ito, tapos, pwede ko na kayong kuhanan. Pag sinabi ko kasing Meta, who is in my front? Kordahin niyo yan. Hindi na kayo sa akin ngayon. Kanina ko pa kayo na-record, hindi nyo lang alam eh. Sabi niya, you are facing a group of people. I think this is something you have a Bible, everybody. Pina-explain niya yan. Nare-record niya lahat yung, pag kumain ka sa restaurant, what is this, Sabaita? Oh, that is baked salmon with lahat ng ingredients, calories, hindi sinasabi niya sa akin. Who is that guy, Meta? Mangungutang yan sa'yo. Nabasa mo yan. Nasa Ray-Ban. Company, glass company. Yung mga nagtitinda ng Ray-Ban. Yung latest. Yung isa ko sa lamin na yun. Tinakot ko kasi yung mga pastor sa Pilipinas. Yung bus naman natatak noon. Yung bus na sa lamin. Yun, nare-record lahat. Kung ano yung laman ng cellphone mo, yun, nandun na rin yan. Songs, pitching, email, lahat ng ganun. Sabi ng pastor, but Bishop, youth camp, gabing-gabi ay nakasanglas ka. Sabi ko, di, suot mo. Sinuot niya. Narinig niya yung Hillsongs, mga pitching. At pagka tinawagan mo ako, hindi na ako hahawak ng cellphone. Sasagutin kita na, through this. May Bluetooth yan dito. Hindi ko nga alam eh, bakit ang mga taga-Canada na late doon. Kasi galing ako ng yung aking, si Pastor Roger from Las Vegas. Vegas yun ha. Inuwintahan ko siya, hindi niya alam eh. Ay, hindi siya maniwala. Pati yung mga pastor sa atin, hindi siya maniwala. Sabi ko, maghanap ka ng dito, ng glass company. Siya nakakita kami sa Alberta. Naka-display pero walang available. Pinausap niya, tatanong siya. What is this, Meta? Sasagutin ka na. Yun yung AI. Parang AI. Parang AI siya, intelligent. Yeah. Yung Meta. Punta kami bukas. Nadidesign niya, pagka yung asawa mo ay galit na. Sabi niya, Ay! she is angry with you. You see? Look at this face. Sabihin na, need money. So, sa Pilipinas, biniro ko yung mga pastor. Sabi ko, kasi, during the time nung ako nakakandak ng ganun, word of encouragement, more than 50 pastors. Sabi niya, Bishop, nakasanglos kasi ako, sinuot ko yung boss ko eh. Ako naman bigay lang naman. Kwentuhan lang naman to. Sabi niya, Bishop, ano naman yung suot mo na yan? Sa Riyadh ko nakuha yung sa Riyadh. Sa bus, yung bus na inibila ng mga speaker. TOSE. Pinakamagaling ng yung value ng bus, ng tatak, yung brand. Sa mga speaker, mga gitara, ganyan. Doon naka-display yun. Ngayon, sabi ko, ay pag tinawagan niyo ako, subukan niyo akong tawagan. So tinawagan nila ako yung number ko. So nag-ring. So sinagot ko, nag-uusap kami, pero wala akong hawak. Eh, ba't mo kami nakakausap? Eh, nandito yan eh. Kung nagda-drive ka, safety yun. Kasi sa Qatar, sa ibang bansa, pag nahuli ka nagsa-cellphone, di ba, may uhulihin ka ng polis. Yun ay safety sa pag-driving. Kasi lahat ng communication mo, lahat, kung may magte-text sa'yo, maririnig o ginakausap, dito lang yun. Meron yung Bluetooth din dito. Naka-program din naman sa cellphone. Kahit malayo yung cellphone mo, may tumawag sa'yo, susuot mo lang yun. Mag-uusap na kayo. Ang kagandahan ngayon dito sa Meta, yung latest niya sa Ray-Ban, nagsashot siya. Kung ba, kausap ko sigara niya, sabi ko, tatanungin ko sa Meta, sino yung kaharap ko? Sasatan niya. So hindi naman niya alam na pinicturean ko siya. Tapos pakita ko sa kanya yung picture niya, nandiyan ako. Kasi kung iba yung ginanong ko siya, ay alam niya yung pinicturean ko. So parang intelligent din yung dating.
So hindi ko naman kayo inuutosang bumili. Kinukwenta ko lang. So, hindi na usang AirPod. Hindi na. Oo. Okay. So, ayun na, medyo memoryan yung mabuti itong awit. 103, tsaka yung the 7 benefits of Calvary. Ito yung 7 benefits eh. Ang Word of God kasi dinideclare yan araw-araw. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. The more you declare the Word of God, the more you believe that you are healed, that you are forgiven, you have freedom in Christ Jesus, you are complete in Christ Jesus. Dinideclare yun. Para kang nagsasaulo ng isang awitin. Lunes, tayo pagkakilala. Pagdating ng Martes, pagdating ng Huwebes, kasala na, di ba? So, dahil narinig mo, araw-araw, malilipat yung scriptures planted into the tablets of your heart, so master mo na yun. Ay kung bawa, awit 23, o awit 23, maaaring matagal na kayong mananampalataya, ipakot ko ngayon sa'yo yung Psalm 23, hindi mo makukuha. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down to green pastures. He lead me beside still water. He guides me to the path of righteousness. I mean, meaning yun eh. So yun yung meditation, yung Word of God, napakahalaga talaga. Hindi lamang tayo nakikinig, kundi ang purpose ng Word of God, malipat from the Bible into the tablets of your heart. During His earthly ministry, ang Panginoong Jesus, walang dalang Bible yan. Nikukot lang siya. Memoryado niya yung scriptures. It is written. Nasa Deuteronomy yun. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So yun yung kahit sunugan ng Bible, with Jesus Christ, living Word. Master niya yun. Binigyan naman tayo ng Lord ng Holy Spirit to memorize the scriptures, so walang problema, okay? So gusto ko ngayong pagsimula na, introduction lang yun. Ano ba katagal yung Kasi ako, to be honest, 7 years akong wala kaya 7 weeks bago ako tumigil dito ngayon. No time limit. 9 o'clock ang Hindi, maaga tayong uuwi ngayon. Hindi, may clean lang naman. Check in. 7 years, 7 hours. Okay. Ito yung kasing mga latest message ko sa aking mga mentoring. Palagay ko mapapakanabangan nyo ito, lalo na kayo nasa Canada. The value of life, ang kalagahan ng buhay. Gano'n natin pinapahalagahan yung buhay? Ano yung buhay na mahalaga sa Diyos? Okay? Ito yan. Sa Diyos, hindi mahalaga sa Kanya yung mabuhay ka ng mahaba. It is not how long you live. Sa Diyos, it is how effective you live in this planet. Yung buhay na kapakipakinabang. Pwede kang mabuhay ng 90, pero wala namang napakinabang sa yung Diyos. Mas maganda pa, nabuhay ka na lang ng 30 years, pero katulad ka ni Jesus, hanggang ngayon, pinag-uusapan mo. Si Jesus Christ ay 3.5 years lang nag-minister. Hanggang ngayon, 2,000 years ago na yun, hanggang pinag-uusapan pa, yun yung buhay na may kabuluhan. At sasabihin ko sa inyo, minsan lang tayong mabuhay. Walang dalawa. You live once. Hindi pwedeng doon. Uulitin ko ulit, kasi sablay yung una ko walang ganun. Walang nakakaalam na what really happened to you tomorrow, you don't know. Only God knows. Yan, lagi ko sinasabi, pag tutulog kayo sa gabi, ikaw yung magdidesisyon kung anong oras ka tutulog. Pero yung paggising sa umaga, si Lord ang nagdidesisyon kung magigising ka pa. So, bakit hindi mo siya pasalamatan? Dahil ako naniniwala, talagang dapat kayo magpasalamat dahil kung hindi na kikinising ni Lord, hindi na makaka-attend ng Bible study na ito. Amen? Ganun ka-precious yung pagmamahal ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, ako one time na emergency saglit lang, 2.5 na agad yung aking oxygen Siningitan lang ako dito ng kaunti kalawagin pa. 2.5 na. 2.5 na agad yung binayaran ko Samantalang dito, ilang taon na kayong walang bayad. Dahil mahal ka ng Diyos Pero alam mo bang anytime alisin niya yan? Hindi, I will give you rest, restaurant. Hindi, total rest na talaga. Kaya dapat pahalagahan po natin ng buhay, no? So, sa Bible po, mapapansin natin hindi pahabaan. Kung hindi yung buhay na makabuluhan. Ano po yung buhay na makabuluhan? Dapat po natin gawin. Dalawang bagay na pwede natin gawin sa buhay natin. You can use it or you can waste it. Pwede mong gamitin ang buhay na yan. Kung ikaw ay 45 ngayon. Kung ikaw ay nabuhay ng 90, ito parang evaluation lang.
Madalang na nakaka-90 ngayon. Okay? Kung nabuhay ka ng 90, sabi ko nga, 8 hours a day kang natutulog, yung minus 30 na yun. 30 years. 60 na lang ang i-reach sa'yo ng Panginoon. 10 years, naglakwatsa ka pa. 10 years, medyo nagkaroon ka ng vices. Hindi ka agad nakakilala sa Panginoon. So, kaunting-kaunti na lang yung i-grade sa'yo ng Panginoon. And each and every one of us will stand before Jesus face to face para bigyan ng gabibala. So ngayon, pag tayo ay nandito sa Canada, tama nga, nabuhay ka nga, pero pagdating sa harap mo sa Diyos, wala kang reward. Parang kaming mga puresa ay hindi kami matalinong tao. Ano yung hindi matalino? Kaming mga puresa ay 9 years high school bago makag-graduate. Tawa nyo. Ang high school ay 4 years lang eh. Kami, 9 years kami. So kaya yung anak ko, nung pinatawag ako ng eskwelahan, dahil meron daw gantimpala, award. Umuwi talaga ako galing Saudi. Pagdating ko doon, graduation na. Tuwa ng magulang yung ang anak mo yung matawag at meron siyang reward. Tuwa na ng magulang. Tapos sinuot ko na yung mamahalin kong puro hepatitis B ko. Tapos nang aakyat na ako, tinawag na yung anak ko. Ano yung sabi ng maestra kung ano yung reward niya? Pinakamalinis. Akala ko talino na eh. Pala malinis lang dahil Saudi, nakakabili ng Ariel eh. Malinis lagi ang medyas. Yun ang award. Kaya sabi ko, nako. Tapos nung nursing na siya, tinatawag pa rin ako ng dean. Naku, Mr. Poresa, tulungan niyo po yung anak niyo, baka hindi makagraduate. Nurse yung bunso ko eh. E di pagdating doon, sabi ko, bakit ma'am, ano ba mga grade? Eh sabi ito kay dating 91. Yan, ang bababa ng grade niya, 86. Sabi ko doon, may mga din sa din yun sa opisina ng din. Naku ma'am, ay 86 mo yan eh. Nung ako nag-aaral, 75. Ang aking magulang, nagpapatay na ng baboy sa 75 na grade ko. Eh, 86 yan ho. Ano ho yan? Mataas na ho yan. Sabi, hindi. Talagang mababa ito sa amin. Ang namin, 90 ang average. Eh di, nag-pray ko naman. Ako naman, alam niyo, to be honest, alam niyo ba, mga anak ko graduate at puro, ano siya, yung board passer. At yan, hindi naman nag-aaral, pero pag may examination, nililihis ko lang. Nakapasa sila, hindi nag-aaral. Hindi sa prayer ko sila nakapasa. By the grace of God. Kaya nung patawag ako, graduation ng aking bunso, sabi niya, nako, Mr. Poresa, attend po kayo ng graduation dahil yung anak ninyo, kasama siya sa top 10. Sabi ko talagang effective na yung prayer ko ngayon. So pagdating ko doon sa school, ay di nanonood akong ganyan. Eh kaya pala naman siya kasama sa top 10 dahil 10 lang sila. So, ngayon, tayong mga mananampalataya, ang GILGM kasi ay is a Great Commission Church. Alam po ninyo yung ating vision statement, mission statement, ASAP, abutin, sanayin, akayin, pahayuhin. Yan po yung skill, yan po yung talent ng GILGM na kung hindi natin lalakaran yan, kasi ang Panginoon Jesus, sabi ng Panginoon, to do the will of the Father, yung breakfast, ang lunch niya ay to finish the race, yung tapusin yung assignment. Pero yung third sa John chapter 4:38 is to harvest what he do not plant. Yung tayong mga missionary ay nakaranas ba kayong yan, katulad yan, kayo ay minsan ay mag-check-in sa isang hotel, isang 5-star hotel, hindi naman kayo nagawa noon, hindi naman kayo ang author noon kung paano na itayo yun, pero pinadala kayo ng Lord doon para matulog lang. Kayo yung nag-benefits na kayo yung ibig sabihin. So, isa sa blessing na binibigay ng Panginoon sa mga humahayo yung mga sumusunod sa Kanya, ay mag-harvest ng hindi mo pinaghirapan. Tandaan niyo yan. Kayo, marami na kayong hinarvest, hindi naman kayo nagpagod Pero dapat nasa John chapter 4 verse 38 yun. Kaya pagka kayo ay kumakain na ng shabu-shabu masasarap na wala kayong kapagod-pagod, sabi mo, thank you Lord. Sa John chapter 4 verse 38. Now I harvest, I do not plant. Maaaring may nagbigay sa inyo ng sasakyan, nagbigay sa inyo ng kondo, ng bahay, walang pagod. Yun, John 4:38 yun. Para yun sa favor sa kanyang mga anak. Amen po ba? Sino dito nagkaroon na ng gano'n? Wala pa? Amen. Amen. O yan, dami na pala
John 4:38 yun. May, basahin nyo nga. Isa lang, isa lang. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labors. Okay? Sarap, no? Ayaw yung pahirapan tayo, pero tayo mag-enjoy. Sa ano. So ngayon, I think itong ano ngayon, ito ngayon yung heart ng JLGM na hindi nani-neglect ng churches ngayon, pinaka-puso ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na gaano kahalaga sa Diyos ang buhay ng isang tao? How important we are in the sight of God. Nung pong magkasala ang tao, on the first place, ang tao po yung nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Makita nyo, lahat ng hayop na nilikha niya, hindi na makamukha ng Diyos. Tayo din yung kumukha. Let us create men in our own image, in our likeness. So, yun makikita nyo, ganun tayo kahalaga sa Diyos. Nung magkasala ang tao, anong ginawa ng Diyos? Inubad ang kanyang pagka-Diyos, bumaba. At binayaran niya ang kasalanan ng tao. Siya yung namatay. Para ikaw at ako, hindi na makamakaroon ng buhay ng walang hanggan. Okay? Ngayon, ang aking tanong, sabi nga ng John chapter 15, 16 ba yun? Yung, He did not choose me, but I chose you, 16, 15. Okay? Hindi kayo pumili sa akin, pinili ko kayo, pero tinawag ko kayo para kayo ay magbunga. At yung bunga na yan ay dapat po ay mananatili. So, isa sa pinaka-puso na gusto ko pong ipaalam sa inyo lahat, isa sa pinaka-tibukin ng puso ng Diyos, ayaw niya kahit isang kaluluwa mapunta sa impyerno. Amen. Diba? Ayaw niya. Sabi niya sa 1 Peter 3:9, I don't want any single soul to perish. Ngayon, kaya siya namatay, kaya niya tinubos ang mga kasalanan, ay ikaw ligtas ka na ngayon para magligtas ka ng iba. Amen. So, kung meron po kayong naakay na isang... Kasi pagharap natin lahat, where is your fruit? The fruit that remains. Yung nanatili, nagamit, naglingkod sa Panginoon. Bunga mo yun. Ulitin ko ulit ha. Sabi ni Jesus, I called you to bear fruit. The fruit that remains. Tinawag ko kayong lahat. Now, ang evangelism at saka yung soul winning, it is God's calling for every believer. Hindi lang yung pang bishop, pang evangelist, pang pastor. Yung mag-akay ng kaluluwa. Assignment natin lahat yun. Magpasalamat ka, nandito ako ngayon, save ka na. Siguradong may nag-akay sa'yo. Siguradong may nag-pray sa'yo. Okay, di ba? Hindi ka pwedeng maligtas nang walang nag-sacrifice sa'yo. Somebody pray for you or somebody invited you para ngayon ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon ligtas ka na. Hindi ba pwedeng ikaw ay magligtas din ng iba? At yung niligtas mo na iba na yan, na naakay mo, yan, tingnan niyo ngayon. Ako, ang GLJ, more than 200 churches around the world. Pero lahat ho ng na-witness ko, yung altar call, binahagihan ko ng salita ng Diyos, pastor na lahat. Bunga ko yun. Kaya pagharap ko sa Panginoon, Bishop Ding, where is your fruit? Ayan. Lalaki ng churches nila, that's my fruit. Bakit? Ang bunga ng santol ay santol, ang bunga ng mangga ay mangga, ang bunga ng Kristiyano ay Kristiyano. Amen. Sa Bible po, nang makita ng Panginoon yung puno na walang bunga, kinarsh niya. Eh kayo, kung kayo may tanim na puno, di ba, ini-expect yung mamunga yung apple kay Armando Lupa. Apo kasi pagka tumitira minsan sa bahay, nabibili ko ng tree yung tinirahan ko. Para kahit di mo ko makita, malaala mo si Bishop, yan nagtanim. Yung kay Armando Lupa, ang daming bunga. Sabi ko, pag maraming bunga, namumunga yung ministry ko. Pagka nalalantay yung dahil, nangihina si Bishop, ipag-pray mo. Kahit di po kami nakita, tatawag sa akin, Bishop, ang daming bunga nung tinanim mo na apple. Berry. Sa likod niya, nagtanim. Ngayon, nakikita ko ang daming bunga. For the very first time, after 7 years, ngayon ko lang makikita yung apple. Kilala niyo si Armando Lupa, ano? Yung talagang pinakamapagpakumbaba dahil siya ay lupa. So ngayon, ang akin pong sanang i-share sa inyo ay
how to win soul effectively. Paano ba makaakay ng kaluluwa? Easily to the Lord. Kasi minsan yun ang problema natin eh. Sometimes ang ating excuses diyan, hindi ako nag-aaral ng evangelism explosion. Yung evangelism explosion is how to share the gospel individually. Kasi tools yun eh. Now take note ha, si Pedro nung tawagan ng Panginoon, mangingisda. Pero sabi ng Panginoon, gagawin kitang mangingisda ng tao. Merong dinivert siya sa tao. Pero tandaan nyo, ang isda sa dagat ay 32,000 pieces. Klase. 32,000. Ngayon, bago mo dapat, alam mo yung nature ng dagat para mahusay kang mangingisda, alam mong panahon ng dagat, marunong kang bumasa. Alam mo rin kung anong uri ng isda ang ihuhulihin. Ay, pero 32,000. Sa bawat isda, meron kang lambat. Hindi mo mahuli yung pating ng maliliit ang lambat mo. May kanya-kanyang uri ng lambat. Ang tawag doon, strategy or technique. How to win soul. So ngayon, ayun. Tapos pagka, yung, alam mo na yung nature, kung itatranslate natin sa panguhuli ng tao, there are 32,000 kind of people. May addict, may rapist, may iba't ibang katoliko, iba't ibang relihiyon, iba't ibang isda din yan. Yan ang pinahuhuli sa atin ng Panginoon. So hindi yung mga bilyonaryo at ikaw ay nakasakay sa bicycle, hindi mo mahuli yun. Halimbawa, si Henry C., ako ang magbabahagi kay Henry C., sakay ako sa padya. Sasabihin ni Henry C., sasabihin mo, alam mo Henry C., pag tinanggap mo sa Jesus, pagpapalain ka, yayaman ka. Sabi ni Henry C., ikaw ang dapat tumanggap kay Jesus, nakabayad ka lang eh. Hindi mo ba alam ako may-ari ni lahat ng SM? Nag-get niya? Hindi na siya obra. Maling lambat eh. So, kailangan anak din ni Lucio Tan, yung babahagi sa mayaman din, makikinigin. So, ganun din ang pag-catch ng tao. Talagang may kanya-kanya. May technique, may strategy bago mo siya mawin. So, i-share ko sa inyo yung Jesus style of winning soul. Si Jesus Christ kasi, nag-win soul din siya eh. So, ganito na lang gawin niyo para very easy na lang, no? How to win soul, how to become an effective soul winner effectively, no? Number 1, maglista kayo ng pangalan. Meron ba kayong mga kaibigan? Yung nandito lang sa vicinity, Jerusalem. Listan nyo lang yung pangalan. 3. Kahit 3 lang. Si Jesus Christ, nasa Bible ba yan? 12 yung target niya. Nung si Jesus Christ, nung siya ay mag-win. Nabukasan. Now, ang first step ay, pagkatapos may lista mo yung pangalan, ano ba, si Maria Magnayi siya, nilista mo siya. Kaibigan mo siya, kasamahan mo siya, pero hindi pa siya sumisimba, hindi pa siya Kristyano. So, pag nalista mo na yung pangalan, 1 linggo, maaaring 2 weeks or 3 weeks, ipag-pray mo siya. Okay? And then, kapag luto mo na siya sa prayer, and then, minsan, may counting ayuda kang friendly evangelism. Kaibigan mo na naman siya eh. I-date mo sa Starbucks. Ganyan. Mahirap i-win yung hindi mo kaibigan. Wala kayong relationship. Hindi kayo nakapag-build ng magandang relasyon. Ito yung personal evangelism yung sinishare ko sa inyo. So, pagka sumasama na siya sa'yo sa mga Starbucks, maging magkaibigan na kayo, then merong party sa church. Hindi yung divine service, yung party lang. Sama mo rin siya doon. Huli ang gospel. Okay? Now, ito yung isang problema natin mga Kristiyano na. Kaya yung isda hindi natin mahuli. Halimbawa siya ay naninigarilyo. Gagamitin mo ng verse. Alam mo ba na your body is a temple of the Holy Spirit? Alam mo bang galit ang Diyos sa mga ganyang when you touch yung lifestyle nila, that is not a good news. That is condemning. Yung mga unbeliever, naninigarilyo ako, hindi ka pwede. O kaya ay dalawa ang pagkatao niya. Sa umaga siya ay lalaki, sa gabi ay Maria. Huwag mo itatouch yan. That is not a good news. Yeah. Like for example, katoliko siya o meron siyang revolto, do not touch. That is not a gospel. Yeah. That is condemning. Kasi pinaniniwalaan nila mula bata yan. So sa aming training, hindi namin tinatouch yan. Ang good news ay yung mahal siya ni Christ. Pinatawad natin yung kasalanan. Namatay si Christ dahil mahal ka niya. At may karoon ka pang pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kumakatok si Christ. That is a good news. Sa kanya yung gospel.
Pero yan, palambutin muna sa prayer. Kasi after si Jesus Christ, nung mag-win siya ng 12, nanalangin siya magdamag. Mababasa niya sa Luke yan. And Jesus Christ prayed the whole night, and then early in the morning, nag-2x2 siya. Si Pedro, 2x2. Nandun yan. Kasi luto na sa prayer. Ganun din yun sa inyo. It doesn't matter, 1 month, 3 months, pero ipag-pray nyo. Pero pag sinabi ng Holy Spirit, go! Imbitahin mo siya. Pwedeng invite kasi kung hindi kayo nag-aaral WWL, EE, 3 minutes presentation, paano i-share ang gospel, ay baka mamaya ay sa halit na mahuli nyo, lalong umilaw. At hindi na bumalik. Ano? Kasi kung minsan, in-invite nyo nga yung kaibigan nyo, unbeliever yan, yung mga unbeliever, mga mindset yan na, nako, yung born again, pera-pera lang yan. Tapos pag-atin niya, kauna-una ang pag-atin niya, sa unang mong pa pinaupo, nakalagay doon, tithes, offering, ito, donation para sa building, donation, ayuda, ang daming bibigyan. Nakaparada sa una. Ito ang aking experience. Ang unbeliever, pag pumunta sa church at hindi sila na prepared ng church, sa loob lamang 5 seconds, alam niya na kung babalik o hindi. Tapos kadalasan, yung mga bago pa naman, walang kumakamay, walang bumabati, kasi kayo na lang ang nag-istoryahan doon. Kaya yung isda, pagpasok na malabas, hindi na bumabalik. It is not the problem of it is the problem of the church. It is not the problem ng isda. Nakapasok na nga kaya lang hindi na babalik yun. Kasi hindi naman tayo naging asin, hindi naman tayo naging ilaw. Yung ganyang bagong anak, dapat nga magsaya tayo, di ba, sa family pag may bagong anak Yan lagi ang attention natin. Kailangan talagang, kung kailangan ihatid, sunduin, alagaan. Kasi maraming problema tapos bibigyan mo pa ng problema. Di ba? Madami nang problema kami sa bahay, tapos iko-condemn nyo pa kami dito sa church. So, kasi hindi na bumabalik. Okay? Ngayon, mayroong tinatawag tayong na, spiritual treasure hunt. Ito naman yung isang uri na, alam yung mga evangelist, katulad ni na Richard Bonnie, Billy Graham. Makikita nyo yan ay works of the Holy Spirit. Ang isang bahagi ng effective evangelism ay yung spiritual treasure hunt. Ito yung tinatawag na malakihan. Sa Indonesia, si Reinhard Bonnke, could you imagine, that is a Muslim country. Si Reinhard Bonnke, evangelist. Magpipreach siya ng gospel. Tapos magmamanifest ngayon yung 9 gifts of the Holy Spirit. Gifts of healing. Ang mga Muslim, hindi man mako-convert pag walang miracles. Meron po tayong mga member sa Riyadh, mga Arabo. Hindi kayo maniwala. Umattend ako ng Bible study ng Arab, ha? Sa kanila, sa Arab, Muslim, pag nag-Christian ka, hugot ulo yan. Risky yan sa kanila. Pero wala akong magagawa nakaranas sila ng himala kay Jesus. Yung nanay nila, na matagal nang may sakit, mayayaman yan, bedridden. Panay na ka na ng alay, akbar, alay. Hindi na nag-alay na, naging Batanggin niya, hindi na gumaling. Ngayon, hindi sila gumaling. Ngayon, pinatawag po yung pastor natin, alam nilang Kristiyano yun, pinag-pray nila yan, gumaling. Kaya na-convert sila. So, yan yung way ng Panginoon. At yan ay yung 9 gifts of the Holy Spirit, yung signs and wonders, miracles, healing, and Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, minister to the people, and He heal all sickness and disease. Now, take note yung spirit na kay Christ, the same spirit dwells in you. Amen. That's true. Okay? So, isa sa mga, biro mo, could you imagine si Pedro, di ba? Si Pedro ay nag-deny. Merong 70 disciple. Merong 70 disciple ang Panginoong Jesus. Kasi kayo, ang sinasabi kong bunga, bunga ko, si Pastor ay bunga ko siya. Hindi yung siya, kaya nagpatuloy siya, maging pastor din siya. At nakapag-build din siya ng churches. At nakapag-disciple na nag-disciple. Kung hindi nag-multiply yung mga disciple, hindi tayo born again ngayon. Pero dahil nag-multiply yung disciple kasi yung ginagamit ng Panginoon, hindi yung newly convert. Kasi tayo yung newly convert, yung nakaupo sa church. Hindi pa yung nagagamit. Yung bumubutas ng mga upuan sa church. 40 taon na nakaupo pang ganyan. So, pero yan, dapat din pumunta sa pulpito, tapos nag-pioneering din siya ng church. Yun yung the fruit that remain.
the fruit that will last. Okay? Tingnan ninyo ha, si Jesus Christ may 70 disciple. Meron siyang 12, meron siyang 3. Yung 3 inner niya, si John, si James, at saka si Peter. Pero meron siyang isa na natira. Si Jesus Christ ang nag-disciple ha, isa lang ang natira sa kanya. Nung siya ay hulihin na at ipako sa cross. Si John the Beloved. Kilala niyo si John the Beloved? Ang isang member ng Stony Plain na hindi iniiwanan yung kanyang mentor kahit anong mangyari. Hindi umaalis sa church. Take note ha. Lahat ng disciple ni Jesus namatay martyr. Namatay sa sakuna o karamdaman. Tatlong klase ang kamatayan ng tao eh. Karamdaman. Katangahan. At katandaan. 3K. Si Moses ay namatay, hindi sakit. Mostly ang tao ngayon namamatay sa karamdaman. Eltor, cancer, lahat karamdaman yan. Pero yung pumikit lang, katandaan yan. Si John the Beloved lang sa lahat ng disciple ni Jesus, ang hindi siya iniwan. Tumakbo na sina Pedro, lahat, di ba, hiwalay na, takot sila. Pero si John the Beloved, for better, for worse. Siya nga yung pinagbilinan ni Christ eh. Take care of my mother, John. John ka na. So ngayon, si John the Beloved ay tinry siyang, kung babasahin niyo yung history ni John the Beloved, sinasawsaw siya sa mga asupre. Yung nakatuwaan siya ng mga persecutor. Nilagay sa drum, kumukulong asido. Inaksak si John doon, hindi yan namamatay. Hindi talaga namamatay dahil siya nakadesign sa katandaan. So, kalubitin mo yung katabi mo, ano ka ba? Katangahan, katandaan, katandaan. Katandaan. Ako lagi ko sinasabi, kasi sa Pilipinas, uso yung, yung insurance. St. Peter. Sabi ko doon sa mga pastor, meron silang insurance St. Peter. Pag namatay ka, lahat ng privilege na wala ka ng problema, dire-diretso na. Ay ako yung ino-opera. Sabi, hindi ako, kasi akong huling maglilibing sa inyo eh. Mapalad nga kayo, dahil di ba ngayon pagka nililibing ka, marami pa naghahatid eh. May mga countries na hindi na nailibing. Di ba? Yung mga gera, bulto-bulto na kung ihagis na ganyan. At meron akong nakita talagang ganda ng libing. Talagang yung mga kanta pa. Marami akong minimisterya ng funeral service, mga pastor natin na namamatay. Pero ako may commitment talaga kay Lord na 120 kasi yan eh. 100 years old. Kaya ako maglilibay sa inyo. So, yeah, sa katandaan. Bakit? Hindi ko niiwan si Lord eh. Amen. I offer my life to God. I follow Jesus. I resign to my secular job and I follow Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nag-iingat sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng buhay dahil kay Jesus ay siya magkakaroon nito. Amen. At dito na ako magwawakas sa isang kwento na yun lang ang matututuhan ninyo. Merong mga missionary sa China. Mga missionary. 10 yung missionary. Ngayon, yung mga missionary yun, sumakay ng barko para tumawid sa kabila. May dagat na tatawidin. Sumakay sila ng barko. Pagdating ng gitna, inabot sila ng ulan. Bagyo. Laking bagyo. So alam ngayon ng presidente ng Hong Kong na may mga missionary na aabuti ng bagyo sa gitna ng dagat. So kailangan ma-rescue. So pinadalhan ng helicopter para nilawitan sila ng lubid. Ngayon, ay 11 pala yung missionary, isa lang ng babae, mag-asawa sila. Ngayon, nung nilabitan na ng bukid, ng lubid, ay di siyempre 11 sila. Una-una sila doon sa lubid. Ngayon, nakatama sila lahat sa lubid kasi yung lubid na yun, ililipad ng helicopter yan eh. 11 sila. Sumigaw yung pilot, sabi niya, ang kailangan lang natin para makasurvive 10. Kailangan ng isa ay mag-sacrifice. Eh ngayon, yung nakatangan sa lubid na isa lang pinakamababa, babae, asawa niya yung isa doon. Una-una sila eh. Takot lahat eh. Gusto nilang isave ang kanilang sarili. Ngayon yung babaeng pastora, yun yung nagsalita nung sinabing, pag hindi kayo bumitaw dyan yung isa,
Sama-sama na tayong lahat. Kasi hindi kayang ilipad ng helicopter. Yung 11. You need to sacrifice one. Ngayon sabi ng pastora, sabi niya, total, nandito naman yung mister ko. Nandito naman. Ako na lang yung magsasacrifice. Ako na lang yung bibitiw. Sa tuwa ng 10, pumalakpak sila. Nakabitiw sila lahat doon. Ayun, ang natira lang yung pastora. He who loses his life shall find it. Amen. Yung pastora, ready na siyang mamatay. Sabi ni Jesus, yung mga nag-iingat sa kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Okay? Tingnan mo yung katabi mo kung ingat sa ingat yan. But he who lose, nakita niya? Who lose his life for my name's sake shall find it. Huwag mo na kayo papalakpak ha. Baka mahulog kayo. Mawala na yung buhay niyo. Now, gano'n yun. Si John D. Beloved, kahit anong persecution and difficulties hinarinig, hindi niya iniwan si Christ. Willing siyang mamatay kay Christ. And he find it. Hindi siya nawalan. Namatay siya sa katamaran. Okay? So, hindi yan Brad hindi yan sa ganda ng kinakain mo, wealth mentality, medical mentality, hindi yan sa mga herbal na kinakain. Huwag mong iwanan si Christ. Huwag kang lumayo sa Diyos. For better, for worse, kumbaga maaaring asawa, maaaring maiwanan mo pa, pero si Christ nung mahalaga kasi yung buhay. Mahalaga yung buhay natin. Nung si Job ay na very faithful sa pag-worship sa God. Sabi po ni Satanas, ay kaya ka lang man worship ni Job dahil inayaan mo siya binalis mo siya pinuprotektahan mo siya. Sabi ni Satanas, subukan mong alisin lahat yan at ika-crush ka niyan. Sabi ng Diyos, sige Satanas, deal ako dyan. Alisin mo na lahat. Wag lang ang buhay. Mahalaga yung buhay. Tingnan mo yung sarili mo, pinapahalagaan mo ba yan? Hindi kailangan ng Panginoon ng malaking building, magandang sasakyan. Yung buhay ang kailangan niya. Amen. Are you willing to surrender your life to Jesus? Amen. Alam mo kung bakit? Kasi si Jesus, hindi naman maliligtas yung kapitbahay mo. Ikaw ang iniintay ni Jesus na mag-share doon. Amen. Siya namatay na siya, tapos na, niligtas na kita. Pero iniintay ka niya, sabi niya, share the gospel to them. Because I died for you and you are already saved to save others. Eh ngayon, kung hindi ka nga nag-aral ng pag-share, di imbitahin mo na lang. Hindi mo ba alam na pag-apat ang benefits ng soul winner, i-share ko ng anniversary, di ba? It pleases the Lord. It brings joy to God. Kasi sa Diyos, sa isang kaluluwa, palakpakan sa langit pag kami naligtas. Isa lang. Tapos yung sinners, tulad natin, dati tayo nasa dilim. Tayo anak ni Satanas, pero ngayon hindi na. Kaya masaya tayo Ngayon, praise the Lord natin sa masaya. It brings joy to the sinners. It brings joy also to the saints, sa lahat ng mananampalataya. Ako, tuwan-tuwa ako pag Muslim, pinapahinto na ako So, ang lastly ay it bring joy to yourself. Yeah. Kasi ako, sa totoo lang, yung pag umuwi ako ng Middle East, nagtatravel pa ako ng Middle East Nung akin nagtatrabaho pa, nung hindi pa ako full-time sa Panginoon, ay Saudi Arabia, Philippines. But when I resign and give my life to God, I keep on traveling from different places. My faith. Pag napunta ako sa Middle East, yung aking dating binabible study, lahat pastor nun. Ang lalaki ng congregation nila. It is my joy. Because ang mga yung fruit ko yun Now, ano pa yung saya sa sarili ko? Meron akong gantin pala sa langit. Pagdating ng graduation day, hindi kalilimutan ng Panginoon. Bawat kaluluwa na akay nyo, kasabitan kayo ni Jesus doon. From Stony Plain! Damos! Sleeping tablet. Nakuha nyo? Lahat ng ating gagawin yan, hindi pa naman huli ang lahat. Maaaring iba sa inyo ay 34 years old na, 23 years old, 56 years old. Meron pa. Life is so short. Hindi naman sa tingin ko, halika, attend ka sa church, hindi mahirap yun Baka time mo yun
Kasi ang gusto ng Diyos, may bunga ka. Kristiyano ka, may nadala kang Kristiyano sa church. At yun yung ihahanapin sa'yo pagdating doon. Ngayon, ilan tayo dito? Halimbawa tayo ay 14. Ito. Could you imagine, bawat isang taon, isa lang ang dalhin mo, sister, isa lang. 24, 48 na. Next year. Amen. Nagdala ka uli ng isa, nag-invite ka uli. 100 na. Growing church. At sa lahat ng utos sa Bible, yun ng Great Mission, ang pangako ng Diyos na sasamahan kita. Sabi ng Lord, preach the gospel and I'm always with you wherever you go. Maraming commandments ng Lord sa Bible, pero yun lang pagwiwinsol ang sasamahan niya. Hindi kayo niya iiwan. At ang pagwiwinsol, mga kapatid, ay anointed ang lahat ng believer. Jesus said, the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to share the gospel to the poor. Hindi mo lang alam, pero anointed ka. Kasi yun yung gifts na binigay sa'yo ng Panginoon. I-share niya yung good news. Kung paano kayo naligtas, i-share niyo rin yan. At mag-akay din kayo ng kaluluwa sapagkat yan yung nakakalugod sa Diyos. At huwag niyong intayin na kayo kuhanin ni Lord na wala kayong fruit. Amen. Yung fruit na mananatili. I-maintain po natin yun. Hindi ko kayo kinukondem dahil hindi kayo tapos ng iyo, hindi kayo marunong magbahagi. Pero hindi mahirap yung mag-invite. At pagkatapos isang araw, nauna pa sa iyo, naging pastora yung na-invite mo na yun. Okay lang yun. At least bunga mo yun. At least bunga mo. Mahalaga po yun. Ay kung tatanungin ko kayo ngayon, for example lang, atin-atin lang naman. Sakali lang, kayo kinuha kayo ni Lord, hinanapan ka ng bunga. Ikaw ay Kristiyano, namatay ako sa iyo, ligtas ka, nasaan bunga mo? Siyempre, mag-iisip ay, hindi ako tapos Pastor Jesus ng AA, hindi ako marunong. Hindi. Yan, tinuro lang ni Bishop, ipag-pray mo. Tapos ikaibiganin mo, tapos imbitahan mo sa church. Tapos ialagaan mo na siya pag nakapasok na siya sa loob. Alagaan mo na siya. Hanggang, minsan ganun ako, yung ibang minitnis ko, mas malago pa ang sa akin. Ang ministry, mas magaling pang mag-preach. Pero ako lang yung nag-invite sa kanya. I hope na ganun din yung gawin natin. Marami pa dito. Sa Stony Plain, ayaw ng Diyos kahit isa dyan, mapunta sa impyerno. Pero hindi yan pupunta sa langit kasi kayo iniintay ng Diyos na mag-aakay sa kanila. So let us pray. Aming Ama, maraming pong salamat sa kapahayagan. Yung pong Great Commission na burden, yung po yung asap, abutin, ang mga kaluluwa ay siya pong magkaroon kami ng passion dahil ang bawat kaluluwa, Panginoon, ay mahalaga po sa iyo. Ayaw mo mapunta sila sa impyerno, Panginoon. Naririto po ang aking mga kapatid. Sila po yung pag-asa niyo, Lord, na aabot sa kanila. Bigyan mo po sila ng katalinuhan, ng power, ng boldness to share the love of Jesus to other Pilipino na nandito po sa Canada. Nawa ay magkaroon po sila ng kanilang bunga. Para pagharap po sa inyo, ay meron po silang ihaharap na bunga bilang Kristiyano. Ang bunga nila ay Kristiyano. We bring you back all the praises in Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Sige po, before po tayo mag-partake ng physical food, let's sing once again yung I Decided to Follow Jesus. Lani mo, i-search mo. Then picture taking, then physical food. Sige po, tayo po tayo lahat. At I know may mga revelation po sa bawat isa. And hopefully, hindi lang information na receive natin, but revelation na mag-change sa ating mindset, sa ating lifestyle. Especially yung pag-abot ng mga lost soul. The Great Commission. The greatest promise that the Lord Jesus will be with us. Sige po, mag-decide po tayo ngayong gabi. Narinig po natin. Di ba natin sayang ng panahon na to, i-declare po natin. There's power in our declaration. Amen. We will decide to follow Jesus. Amen. Declare natin, I am decided to follow Jesus, especially in the Great Commission. Decided to follow Jesus, turning back.
back, no turning back. God, you're giving so much to follow. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. No turning back, Lord. We will declare and we will proclaim, oh God, as long as we live, we will follow you, Lord. At hindi lang po kami, kundi, Panginoon, lahat po na nakapalibot sa amin, oh God. Turuan niyo po kami palagi, Panginoon, kung paano po kami mag-share ng inyong mga salita, oh God. Ibigyan niyo po sa amin ang tamang word na sasabihin sa mga taong gusto niyo abutin namin, oh God. Yes. I-guide niyo po kami, Lord. Lord, we cannot do anything without you, Father. And that's why, Father, we always acknowledge, we always, Lord, need you. So we can do the great commission that you gave to us, oh God. The mission that you have for us, Lord. Amen. Father, kami po ay wala. Kung wala po kayo, that's why, Lord, more of you, less of us, oh God. Lagi po namin isa sa puso, Lord, ang binigyan niyo po sa aming mission, Lord. Kaya bigyan niyo po kami, Lord, palagi ng courage, ng boldness, ng confident, Lord, to share your word, knowing that we are your children. And always remind us, Lord, our identity. Yes, Lord. Father, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you for tonight. And we lift up the physical food that we partake. Lord, salamat sa mga pagkain na aming pagsaluhan. Lord, patuloy mo itong linisin and sanctify this, Lord, that it will give nourishment in our physical body.
And salamat sa Mondonedo couple and the whole family, sa lahat po nakatira dito sa mamahay, Panginoon. We speak blessing, Lord God. I bless you po lahat ng mga tao, mga kapatiran, na labas at mapasok sa mamahay na to, Lord God. And the rest of our fellowship, be with us, Holy Spirit. In Jesus' name, amen, amen.